taas kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ang topic po natin ngayon ay magwagi ka sa kasamaan. Ang panahon po ngayon ay very challenging sa buhay natin ngayon. If you are aware sa mga nangyayari po bagay ngayon sa daigdig, yan ay impression na po na malapit na talaga na tayo ay dagitin ng Panginoon. Kaya po tayo po ay nabubuhay ngayon sa daigdig at marami tayong mga desisyon na mga ginagawa. Ang dalangin ko sa bawat ginagawa po natin mga desisyon sa buhay ay laging nakaugnay sa plano po ng Panginoon. No, kaya ang mundo ay malakas pong humatak ng mga matutuwid na tao. Ang mundo ay malakas pong hatakin ang mga anak ng Diyos para silahin ang buhay. No, ang mundo ay nag-aalok ng maraming pagkakataon para tayo ay matukso at maisama tayo sa kadiliman na namamayani sa daigdig na ito. Pero alam niyo po, ang Panginoon siyang ilaw ng lahat. Tayo po ay tinuring po ng Bible na asin at ilaw. Kaya sa daigdig po natin ngayon, hindi po dapat ikaw maging kandidato ng gawa ng kasamaan. Amen? Ikaw po ay anak ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng isang panibagong buhay ng Panginoon. So ikaw ay hindi nakalinya dapat sa gawa ng kasamaan o ng kadiliman dito sa daigdig na ito. So basahin po natin ang ating pong verse. Sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 5. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Okay, ito yung mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Verse 4. Punta po natin verse 4. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Verse 5. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong mga tao. Ngayon, ang Bible po is very advanced sa pagpapaalala po sa atin. Can you imagine, ilang libong taon na po nasulat yan? And this is a part of prophecy na mga mangyayari sa hinaharap. So sa mga huling panahon, sabi ng binasa po natin, tandaan nyo, mararanasan daw natin ang mga bagay na ito. Makikita natin sa ating paligid at naniniwala tayo na ngayon ay nakikita na natin maraming mga tao naliligaw na landas, maraming tao ngayon, sarili na lamang ang iniintindi, maraming mga tao ngayon, laman na lamang ng puso't isipan niya ay pera, 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 marami dito, tumitigas ang ulo, nagiging mayabang, nagiging suwail sila sa kanilang mga magulang. So yung mga binanggit na yan, iyan ay espiritu ng kasamaan dito sa daigdig na ito. Kaya ang kaaway ay very active ngayon, I believe, because malapit na ang Panginoon na siyang bumalik sa atin. Kaya naniniwala tayo, itong mga panahon na ito na ang magandang pagkakataon para maintindihan natin na ang buhay ng mga anak ng Diyos ay dapat ay nayuyurakan niya ang kasamaan dito.
Okay, ikaw ay habang tumatagal dapat sa Christian life mo, pabuti ka ng pabuti, hindi pasama ng pasama. Why? Because that is the power of darkness. Kapag ikaw ay tumatagal sa pananampalataya, tapos ba't gano'n? Sa halip na mag-improve ang buhay mo, sa halip na bumait ka, sa halip na tumino ka, sa halip na mawala ang topak mo, no? Ba't gano'n? Palala ka ng palala. So there's something na may movement na nangyayari na hindi natin nakikita. And that is the spiritual battle. Basahin po natin itong verse sa Efeso, yung kaninang binasa. Sapagkat ang kalaban natin, hindi mga tao. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. O, hindi yan ang kaaway mo, sabi ng Bible. Okay, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, hindi po sa government yan, ha? Tinutukoy natin. At mga tagapamahala, ayun, ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga humbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, merong kapangyarihan na hindi natin nakikita, mga pinuno, may kapangyarihan, mga namamahala, no, nagpapalaganap sila ng kadiliman, ng kasamaan dito sa daigdig. Kaya bawat isa po sa atin, kapag hindi tayo naging maingat, no, sa galawan dito sa mundong ito, mismo tayo, kahit anak ng Diyos, nahuhulog tayo sa biktima ng kaaway. Kasi nga, spiritual to Amen? Ito ay kilusan na hindi natin nakikita. Buti pa yung mga iba, no? Yung mga corrupt government natin, nakikita natin. Sino ba? Pwede natin pinpoint. Hindi natin nakikita. Pero sila ay malayong kumikilos para magpalaganap ng kasamaan. Mga hukbong espiritual na nasa himpapawid. Binabalaan ko po kayo, hindi po alien yan. Kami naniniwala sa inyong alien. Wala pong alien. Okay? Yan po, ang tawag po dyan ay hukbong spiritual. Therefore, tayo, we became a born-again Christian spiritually. Amen? Ikaw ba born again, ha? Sabi mo yung katabi mo, born again ka na ba, kapatid? Okay? Pinanganak ka na ba muli sa Espiritu? Nakita niyo po that being a born-again Christian is an experience. Naging born again ka by your spirit because of the Holy Spirit. Nabago buhay mo because of the Holy Spirit. Same with Satan. Ganun din siya. Niyayari niya tayong mga tao, ninanakawan tayong mga tao, dinadaya tayong mga tao, kahit pa tayo ay mga Christian, minsan nagiging biktima tayo niya. Amen? Kaya isang mahalagang bagay na dapat mo tandaan. Dapat tandaan mo, mga kapatid, mayroong labanan na nangyayari ngayon. Amen? Mo sa katabi mo yan. Baka masyado ka-enjoy na enjoy sa buhay. Hindi mo nalalaman, may battle po tayo. Amen? Marami po tayo mga bagay na nangyayari sa buhay natin. No, minsan, madalas, sinisisi natin ibang tao, sinisisi natin magulang mo. Pag naging pangit ang buhay mo, maghinisi ka ng lolo mo, kung sino-sino sisisihin mo. Pero ang totoo doon, merong kapangyarihan no? Sa himpapawid. Mga humbong espiritual na nagpapalaganap ng kasamaan. Kaya ang tao nagiging masama because of this verse. Amen? Nakakita kayo, bakit ganun dating mabait? Bakit ngayon ay parang napakasalbahin na? So ang kasamaan, na-inject ng kaaway sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga ng mga hakbanging aking po papanggitin ngayon. Para ikaw po ay, meron pa ko isang verse. Okay, John 3:20. Ang sabi po dyan, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Totoo po ba yun? Pag enjoy mo na ang kasamaan, napansin mo, yung masasama, hindi pupunta sa church yan. Ayaw nila Okay? At hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. So, iyan ay malinaw na sinabi po sa atin ng Panginoong Hesus-Kristo. Kaya minsan tayo,
nagsisikret-sikret tayo. At totoo doon, lahat ng mga bagay, alam ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Sabi ng Panginoong Hesus, kahit ang ating mga buhok, alam niya bilang nito. So, inside and out, kilala ka ng Panginoon. Kaya dito, sa taglay nating mga kasalanan sa buhay dito, hindi yan maiilihim sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, no, naging buhay ng maraming mga tao, hindi na sila makaalis doon. Kasi nga, yung battle, nananaig eh. May nagwawagi eh, yung gawa ng kasamaan. No? Iyan ay kagagawa ng kaaway natin, walang iba kundi si Satanas. Okay? Kaya sabi po na maraming preaching ngayon, wala na, nagmamadali na si Satan ngayon. No? Kaya kahit yung mga tao na nagsishare ng gospel, mga binabaril, nangyari kay Brother Charlie. No? Pinatay eh. Pero ang bottom line ng kanyang ministry talaga, gospel eh. Pag pinag-aralan mo, minsan masakit lang siya makipag-debate. Pero pag siya nagbigay ng conclusion, ilalapit ka talaga sa Panginoong Jesucristo eh. Amen? At ayaw ng tao na makukorek mo sila. Ayaw ng tao na masasabihan mo sila ng mga tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Eh tayo po mga Kristiyano, dapat po ganun din po tayo. Hindi po dapat tayo nagdadalawang isip para ibahagi ang mabuting balita. Kaya po, nangyayari po ngayon sa daigdig, pasama ng pasama. According sa binasa natin, sa unang verse po natin sa 2 Timoteo, mababanbat ang kahirapan sa mga huling araw. Now, ibig sabihin nito, mga kapatid, ikaw at ako, pwedeng mapasama sa binabanggit ng Bible. At napakahalaga po, mag-iingat din tayo. Amen? Kaya sabi ng Bible sa atin, akala mo nakatayo ka na, pero hindi mo alam, nabuwal ka na pala. Amen? Kaya mahalaga po dito no, na may panahon talaga tayo na ikaw ay nagkakaroon ng panahon talaga, meditation sa Panginoon. So magbibigay po ako ng 4 na gawain para matalo mo ang kasamaan. Okay? Sino dito gusto niya talunin ang kasamaan? No, mga kadilima, minsan pamilya mo nabibiktima, minsan asawa mo nabibiktima ng kasamaan, di ba? Minsan ang mga kapatila nabibiktima ng kasamaan, minsan ang kaklase mo, mismo ikaw. Minsan ay ikaw ay nadadali rin po ng mga kasamaan na estratehiya ng kaaway. Ngayon, itong 4 na ito, dalangin ko po na hasain mo to sa buhay mo. No, lahat tayo. Pangarapin natin lagi at gawin ang 4 na gawain na ito upang talunin mo yung kasamaan na namamayani dito sa daigdig. Okay, ready na po ba kayo? So, lista nyo po ito. 4 na gawain upang talunin ang kasamaan. Unang-unang gawain na lagi mong gagawin para hindi malaik ang kasamaan o ang kadiliman sa buhay mo, sa pamilya mo, no, sa sarili mo, kailangan meron kang unang-unang gagawin. Alam nyo, yung unang-una ay manalangin. Amen? Walang pati na panalangin. Tinuturo po ng Bible yan. Sabi ni Apostle Paul, pray without ceasing. Paano ba yung walang pati? Sabi, Pastor, walang tigil. Oras-oras mananalangin ako. No. Doesn't mean na magsasabit ka ng prayer sa bawat minuto, sa bawat segundo. Walang tigil. Alam nyo, yung prayer, totoong prayer, maniwala po kayo, nagsisimula po yan sa totoong puso. Amen? Minsan tayo nag-iisip na magandang ipapanalangin, pero wala naman sa puso. The true prayer comes from your true heart. Naniniwala po ako, ang panalangin ay napakamakapangyarihan in our generation today. Amen? Yung mga ninuno natin na mga born again nung araw, matindi po sila manalangin. Pag sila po nanalangin, nayagadig yung lugar. Ganon sila kasing manalangin. Pag sila po ay nanalangin, nagkakaroon ng lindol. No? Tingnan mo yung katabi mo. Nakapagpalitol ka na ba?
Baka ibang leader yung sinasabi mo. Pastor, ha? Leader ng problema yan. No? Kapag sila nanalangin nun, mga kapatid, napupuspos po sila ng banal na Espiritu. Pag sila'y nanalangin sa panahon ng New Testament, maraming mga tao ang nakakakilala sa Panginoon. So, maraming bunga ang panalangin. Kaya lalo po ngayon, pinag-uusapan natin to, yung mga kasamaan na gaganap sa daigdig natin ngayon. Isipin mo, kung lahat tayo hindi mananalangin dyan, kawawa naman ang daigdig. Kaya tayo mga kapatid, isa sa primary ministry talaga natin sa daigdig, sa mga kaganapan, ako lalo sa ating bansa. Sa halip na ikaw ay maggigil kay congressman, sa halip na maggigil ka sa DPWH, kapatid, gawin mo na lang to. Kasama ang umiiral eh. So anong hakbang ang dapat mong gawin? You need to pray. Pray for them. Amen? O, tanongin mo katabi mo, naipag-pray mo na ba si congressman? Naipag-pray mo ba mga contractor? Bawal magbanggit eh. Naipag-pray mo na ba? Yung mga sinasabi tuloy, no? May sindikato daw sa government. Sakit! Sino ba nagsabi, napakinggan ko, meron daw sindikato sa loob ng gobyerno. Sabi ko, parang gusto kong manggigil. Sinabi yun eh. Ganito na ba talaga kalalang politika sa amin? Sa halip na magalit ako, sabi ng Holy Spirit sa akin, mag-intercede ka. Because you are the church. Mga kapatid, we are the church. Pag wala tayong ginawa dito sa daigdig, kawawa ang Pilipinas. Kaya ito yung mga panahon na last day. Kapatid, galingan mo na sa prayer. Araw-araw mag-pray ka. Amen. Dulog mo sa Panginoon, nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, no, sa church. Pag-pray niyo po, mga kapatid, pag-pray po natin ang ating bansa. Ay, grabe po ang paghahari ng kasamaan ngayon. Kaya ang buhay rin po natin bilang mga anak ng Diyos, ang totoo nun, damay naman tayo talaga. Amen? Sa mga nangyayari sa bansa natin. Kaya ikaw, huwag kang magpapa-apekto ng galit. Okay? Sa halip na magalit ka, no, sa iyong mayor, magalit ka sa inyong congressman, mag-intercede ka na lang manalangin. Doon mo ibuhos sa Diyos. Sa Diyos ka magsumbong. No? Ipanalangin mo itong mga nangyayari sa atin. Kaya sabi po ng Bible, mapalad ang bansa na si Yahweh ang Panginoon. Yun ay pagpapanalangin natin. Na ang bansang ito, ang maging Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, panalangin mo rin ang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo na alam mo para kadiliman. You need to pray. Kaya po sa church po natin ngayon, ayan o, next slide. May ginagawa po tayo. Nakita niyo po, may nagtanong na ba, Pastor, ano ba yung Operation John 15:16? Yan po ba ay manguhuli tayo ng mga adik? Mga adik sa kasalanan, huhulihin talaga natin. Now, John 15:16, go bear fruit and let your fruit remain. Mga kapatid, sa bahagi po ng Operation John 15, evangelism movement po to. Alam niyo po, pwede kayo mag-participate. Alam niyo po gagawin namin? Pupunta po kami sa mga bahay, papanalangin po namin yung pamilya po ninyo. Kaya lalo na yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon na member of the family. No? So dahil mo Operation John 15:16, ang ginagawa po natin ng mga leaders ngayong pong buwan, araw-araw may panalangin. Araw-araw pinapanalangin po namin. Una ay ang gawain ng Panginoon. Pinapanalangin din namin mga sarili, pinapanalangin din po namin kayo. Kaya po ito pong bahagi na ito, no, na pinag-uusapan po natin, napaka magiging mahina ang spiritual life mo kapag hindi ka nananalangin. Kasi yan po ang source of strength natin na ginagamit ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa atin, ikaw ba ay nagtatalaga pa ba ng oras ng pananalangin?
Okay, basta masyado akong busy. Huwag na natin pag-usapan. Alam naman natin busy tayong lahat. Ang tanong dyan, do you have time to pray? Naglilikha ka ba ng ilang minuto o oras na ikaw ay makapanalangin? Ang ganda pa naman ng mga prayer points po namin dito sa Operation Get 1560. Very challenging. Talagang transforming yung mga ginagawa ng Panginoon. Kaya po dito, mga kapatid, pag gusto mong mapawi o mawala, matalo ang kasamaan, panalangin. Be a man and woman of prayer. Amen? So sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsasawang manalangin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon po dyan. Pangalawang gawain para matalo mo ang kasamaan. Abay, makipaglaban ka. Amen? Kanino ka makikipaglaban? Kay sister, brother? Ano, debate? Hindi po, makikipaglaban tayo. Kanino? Sino ba kaaway natin? Si Satan. Makipaglaban ka kay Satan. Tama na yung ikaw lamang laging tinatalo ni Satan. Sino po dito laging talo kay Satan? Lagi kang binububog ni Satanas sa buhay mo. Sino po dito laging talo? Wala kang magawa, lagi kang talo. No, hindi mo ma-experience yung blessing na binibigay ni Lord sa'yo. Bakit? Talo ka ni Satan eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka naman nakikipaglaban eh. Amen? Alam niyo ba si Satan, wala nang power yan sa mga born again. Nauuto ka lang ni Satan. Pero wala nang kapangyarihan yan. No, mula nung ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinalo na ni Jesus ang kapangyarihan ng diablo. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Dapat alam mo yung kapangyarihan na yan. Amen? Ikaw naman, wala ka ng pera para bubog na bubog. Tignan nyo, no? Bakit ganon? Maraming mga sitwasyon sa buhay po natin, ramdam na ramdam mo na loser ka. Tandaan mo ha, may namamayaning makapangyarihan sa himpapawid ng kasamaan. Okay? Kaya pag hindi ka marunong makipaglaban, panalo lagi si Satan, siyempre. Nabalita niyo yung parang ganito po yan eh. Sa Nepal, nabalita niyo, nag-akros yung maraming mga citizen nila kasi nakita nila yung corruption sa government. Mostly, ang mga lumaban sa gobyerno, nag-akros sa kanila, yung mga kabataan. Tanggalan mo ba naman ng Facebook, ng YouTube, ng TikTok? May talaga pagagalit. Ano mo naman ang mga kabataan ngayon? Parang hindi na mabubuhay kung walang TikTok, kung wala ng Facebook. Masyado nag-alab yung kanilang mga damdamin. Pero the primary reason bakit sila nag-aklas, very corrupt yung kanilang government. Ngayon, dahil sa pag-aklas nila, lumaban sila sa government. Lumaban. Ano nangyari? Napatalsik yung Prime Minister. Wala nagawa. Layas. Okay? Spiritually speaking, dapat ganun ka din. Alam mong binabakbakan ka ni Satan, hindi ka lumalaban eh. Hinahayaan mo lang, sige Satan, ito katawan ko, bubugin mo ko, no? Wala laging pera. Sige pa, Satan, hayaan mo na yung okay lang yan. Talagang ganyan ang buhay, no? Tanda mo, kapatid, in-declare ng Bible sa atin that we are more than conquerors. Amen? Naniniwala ka ba doon? Bakit hindi ka naniniwala eh? Amen? Palakpakan mo si Lord doon. Hindi pa ako sa kanan ng gulpay. Eh bakit gano'n? Piling ko lagi kang talo. Kasi nga, madalas hindi ka nakikipaglaban. Tingnan niyo po. Pastor, totoo ba yan? Makikipaglaban ka kay Satan? Oo, tingnan niyo po itong verse na to. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Akita niyo po? Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo.
Amen? Aba, pwede ka palang iwasan ni Satan. Pwede palang matakotin ng Diablo sa'yo. Okay? Bakit siya matatakot sa'yo? Kasi every Sunday nasa church ka, hindi takot dun sa Diablo. Ha? Hindi takot ang Diablo dahil ikaw ay tinatawag na born again. Wala. Hindi nanginginig ang Diablo dyan. Nanginginig si Satan kapag ang buhay mo, pinapasabog mo sa Diyos. Amen? Basta ano ibig sabihin ng pasabog? Ibig sabihin ng buhay mo, nakakakilala ka pa sa Panginoon. Ikaw ba ay patuloy na nananalangin? Nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon sa mga nangyayari sa buhay mo? Do you serve Jesus in your life? Nagiging priority mo ba lagi ang Panginoon? Kapag naguguluhan ka, nananalangin ka, tinatanong mo ba siya, Lord, ano ang kalooban mo? Dahil ang buhay ko, gusto ko na ipasakop sa'yo. Amen? Kapag nakita ka ni Jesus sa langit, wow, itong anak ko, grabe magpasakop sa akin. Kaya, pag may atake ng kaaway, sasabihin ng mga kampo ni Satan, Satan, yamiin natin si Tricia. No? Pag nakita siya ni Satan, ay, iwas tayo yan. Nagpapasakot din sa Diyos. Basa natin yan. Kita nyo, sa akin, lumalayo si Satan eh. Amen? Amen? Gamitin natin ang buhay ni Sam. Pag nakita si Sam ni Satan, ay, kaya full yan. Iwas tayo dyan, gamit tayo dyan. Bakit there is something na battle na nangyayari na hindi natin nakikita. At on our side, mga kapatid, panalo ka dapat lagi. Paano ka mananalo? Paano mo siya malalabanan? Paano ka iiwasan ni Satan? Kasi, grabe naman, ang daming panahon tayo umiiwas kay Satan eh. Amen? Ba't hindi kaya ngayong panahon na ito, siya naman ang paiwasin natin sa sarili natin? Amen? Dahil ang buhay mo, pinapasakot mo sa Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit maraming mga kabataan na sisira buhay? Ang buhay nila malayo na sa Diyos. Sira ang buhay, walang pagpapasakop sa Diyos. Yung tama, si Timothy eh. Noon, sumulat ng Timothy, sa huling panahon, paano mo malalabanan si Satan? Eh, suwain ka sa magulang mo. Come on. Amen? Paano mo malalabanan si Satan? Hindi ka iwasan ni Satan. Eh, napakasama ng mga ginagawa mo sa buhay. Ang layo sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kapag ang kasamaan, ang nangyayari sa buhay mo, maniwala ka, ini-invite mo ang kampo ng kadiliman. O ayaw mo man o hindi, ganun talaga ang mangyayari. Kasi gusto ni Satan ang kasamaan. Yun ang gusto niya mangyari sa buhay mo. Sirain ka, wasakin ang buhay mo, nakawin ang magagandang bagay. Pero as long as, na ang buhay mo nagpapasakop sa Diyos, walang magagawa ang Diablo sa'yo. Wala siyang magagawa. Amen? So, ano pipiliin mo? Maging masama ka o ipasakop mo na ang buhay mo sa Diyos? Ako, yung mga Christian, hindi nagpipray, maniwala kayo, delikado yan. Mga Christian, hindi nagbabasa ng Bible, delikado yan. Amen? Maniwala kayo, delikado ang mga Christian, na, alam niyo, pasaway sa magulang, delikado yan. Hindi kayo lalayuan ng Diablo. Mapapapalagpak niyo pa si Satan. Yes! Masunodin ito sa akin. Kaya po, hindi nalulugod ang Diyos yan. Kaya mga kapatid, pag gusto mo iwasan ka ni Satan, pasakop mo buhay mo sa Kanya. In everything, gawin mong priority ang Panginoon. Unahin mo siya lagi. Pag may mga struggle ka sa buhay, you seek God's guidance sa buhay mo. Yun ang tamang pagkapasakop. Pag may temptation, umiiwas ka, nananagumpay ka. Dahil ang gusto mo sa buhay mo, mabigyan mo ng kalukuran ng Panginoon. Amen? Kaya itong mga panahon na ito, very challenging. Pag ikaw mahina, talo ka. Amen? Pag ikaw ay pabaya, yari ka. Amen? Pag hindi mo inalagaan yung spiritual life mo, ayan na, entra at papapel ang Diablo sa buhay mo. Ano yung nangyayari? Nabasa niyo po ba sa Bible na mayroong isang lalaking sinaniban ng demonyo? Ngayon, wala nang sinasaniban. Nasa social media na eh. Okay? Ngayon, itong lalaking ito, lumakit ang Panginoon.
Na-recognize siya bilang Panginoon. No, nung tinanong siya ni Jesus, ang pangalan niya, Legion. Ano sa Tagalog ng Legion? Hukbo. Aba, nangyayari pala minsan sa isang tao, napakadaming demonyo ang nasa kanya. Pinalayas ng Panginoong Jesucristo. Saan napunta yung mga espiritu? Masamang espiritu. Sa mga baboy. At yung baboy yung mga namatay. Naligtas yung lalaki. You see, nakikita natin, same power with our Lord Jesus. Ganon din ang kapangyarihan na nasa sa iyo. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Reviewin mo yan. Baka natitimod yun Amen? Kailangan ipapanalangin mo yan. May mga pangyayari talagang ganyan. You need to pray. Kailangan labanan mo talaga Si Pastora, ang dami na niya ipinag-pray ng mga nakaranas siya ng may mga pinag-pray na parang aswang, pinag-pray na parang mga kukulang. No? Pagtakbang pa lang sa hagdan ng bahay, sinasabi niya, ba't gano'n? Parang umiikot daw ang paligid niya. Pero, naano lang naman siya, nakatayo. Spiritual warfare Diba? Kaya ingat kayo. Sabi ni Pastor, nagsabi, huwag daw natin papasukin ang diablo sa bahay natin. Alam nyo, ang open door ng kasamaan sa buhay natin, alam nyo kung ano? Ang isa sa numero unong invitation natin sa diablo ay yung kasalanan. Kaya pag may kasalanan, yari. Okay, kaya dapat pasakot talaga para malabanan natin si Satan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, wala kayo na. Huwag ka na magpatalo kay Satan. Ikaw dapat ang tumalo sa kanya. Hayaan mong iwasan ka ni Satan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon po yan. Romans 12:19. Huwag kang padaig sa masama. Kita niyo yan, dahil ikaw ay nagpasakop. Kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, tignan niyo yung mga tao nagpapasakop sa Diyos, hindi siya gumaganti ng masama din sa ginawa sa kanya ng masama. Ano ang isang tatak ng isang tunay na Kristiyano? Yung hindi ka marunong maghiganti. Instead, you forgive that person. Amen? Iyan ang katibayan ng totoong Kristiyano. Sa halip na gumanti ka, nanggigigil ka, hihingi ka ng tulong sa Panginoon. And the Lord will teach you, anak, patawarin mo yung taong yan. Ako, tinitignan ko ang nangyari kay Charlie Kirk. No? He's a born-again Christian. And gospel talaga ang pinag-share niya ang binabahagi niya. Tinanong ko nga paano kung sa kanyang pagkabaril nabuhay siya? At sabi ko sa sarili ko, si Charlie kaya ay patawarin niya yung assassin niya. Ako sabi ko, ako naniniwala ako, kung nabuhay siya, he will forgive that person. Amen? Because alam mo yung taong yun, nagpapasakop sa Diyos Amen? Kaya ito ay isang senyales na ikaw totoo nagpapasakop. Madali ka magpatawad. You are easy to forgive. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tanggalin mo na galit mo. Ang isa sa katibayan na totoong marunong na isa kang Kristiyano, madali kang magpatawad. Grabe, isang pastor, di-rape ang anak, gang rape, pero pinatawad ng pastor. Grabe ang forgiveness. No? Pero sinasabi niya, kung ako lang, papatayin ko na rin sila. Pero because sa kanyang buhay, pinasakop niya sa Panginoon, pinatawad niya yung rape sa kanyang anak. Grabe, ang hirap, no? Ikaw, kapatid, pag gano'n nangyari sa'yo, wala na, patay na. Diba? Pero naghari ang pagmamahal niya, ang kapatawaran sa isang tao. Maraming mga tao hindi kaya yan. Baka marami din sa atin hindi kaya yun. Pero, as a believer of Christ, bilang isang tao nagpapasakop sa Diyos, bayaan mong matalo ang kasamaan. Daigin natin ang kasamaan. Gantihan natin ng kabutihan. Ang hirap ng teaching na to, pastor. No? Ibigin ang kaaway, ang hirap niyan. Paano mo iibigin yung lagi kang inaaway?
kapitbahay mo, walang ginawa, kundi, no, i-chismis ka. How come naiibigin ko yan? Utos ng Diyos eh. Di ba si Lord ang Panginoon mo? Sundin mo siya. Amen? Pahalagaan mo ang kanyang sinasabi. Pangatlong bagay na gagawin mo para matalo ang kasamaan, magpakabuti ka. Be a good man, be a good person. Amen? Kukunti na lang ata ang ganyan sa daigdig dahil sabi nga ng uula ng Bible, sa mga huling panahon, mapapatbat talaga ang kahirapan. So, evil will arise. Alam nyo, tayo mga Kristiyano nananalangin sa mga kasamaan. Pero alam nyo, according to the prophecy, talagang magiging masama ang daigdig. Kaya napakahalaga, maging masama ang lahat ng mga tao sa daigdig, huwag lang ikaw. Mag-stand out ka because you are the child of God. Just like in the time of Noah, si Lord wala nang makitang matino eh. Alam niyo ba yun? Kaya binahan ng Panginoon eh. Pinalubog ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Wala nang makitang matino. Ang nakita niya lang, si Noah. Kaya sino naligtas? Pamilya lang ni Noah. I believe itong mga panahon na ito, yan ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Meron pa kayong natitira na mabuti na anak ko sa daigdig na ito. Mga kapatid, magpakabuti tayo kung gusto nating malabanan ang kasamaan. Gantihan ang kabutihan ng kasamaan is a great preaching, mga kapatid. Sometimes, kung laman at laman lang ang usapan, hindi pwedeng hindi tayo gaganti. Kaya sabi po ng Bible sa atin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Iwas. Sabi mo sa katabi mo, iwas tayo. Amen. Natutokso ka dahil sa mga girls, boys, iwas ka dyan. Natutokso ka sa mga pornographic site, no, iwas ka dyan. Amen. Mga tropa mo, nag-aakit sa'yo para daling ka sa iba't ibang bisyo. O sabi ng Bible, hindi yan encouragement, utos yan. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Umiwas ka. May bisyo ka. Alam mo hindi tama yan. Alam mo hindi gusto ng Panginoon. No, lumayo ka na dyan. Layasan mo na yan. Amen. Gusto mo pa bang maghari ang kasamaan sa buhay mo, sa pamilya mo? No. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Layo. Sabi mo sa tabi mo, layo. Ha? Di mo palalayuin yung asawa mo. No, yung kasamaan, lalayuan niya. Amen? Yung iba kasi, yung pinag-iinitan yung tao yung pinapalayos ang kalaban natin, spiritual no, mga nasa ipapawid. Kaya, sa panahon na ito, huwag ka na gumaya sa iba na gumagawa ng mga kasama. That's why we became a born-again Christian. Meron na tayong buhay na nasa Panginoon. Ako, sabi ko, Lord, hindi ko na kayang maging masama. By your grace, tulungan mo ako. Kasi, alam nyo, itong mga panahon na ito ay panahon ng shakening moment na ito Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:33, kaingat kayo, ang masasamang kasama ay nakakasira na magagandang ugali. Okay, isang point na dapat matutunan natin sa pag-iwas sa kasamaan. Kapag ang mga surroundings mo, yung mga tao na nakakasama mo, alam mong toxic, dinadala ka sa kasamaan. Utos sa atin ng Bible, ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Influence kasi. Amen. Tingnan nyo, hindi ka naman marunong uminom. Dahil ang lagi mong kasama, mga tunggavers. Diba? Lagi ka tuloy napapainom. Kahit wala ka naman bisyo. Nai-influensya mahina ka spiritually pag ganun No, hindi ka naman chismosa dahil tuwing umaga, lagi mo unang kinakausap yung kapitbahay mong marites. O wala pang 2 buwan, marites ka na rin. Diba? Kaya nga, you find a companion sa buhay mo na makatutulong sa'yo. Huwag mo sirain ang integridad at karakter mo dahil lamang sa ibang mga tao. Amen. Kung alam mong mali, iwas. No? Sabi mo sa tabi mo, iwas.
Ha? Iwas tayo. Hindi na si Satan ang iiwas sa atin. Pati tayo sa mga taktika niya. Amen? Kaya sabi niyo, mag-ingat tayo. Kasama ko dyan, kasama ang pastor dyan. Mag-ingat daw tayo. Yung mga masasamang kasama mo, nakakasila ng magaganda mong gali yan. Basta totoo ba yan sa church? So, pwede rin. Sabihin mo sa tabi mo, pwede rin. Di ba? Kaya ka pipili ka ng mga tao makakasama mo na makatutulong sa'yo. So, eto pong susunod, mag-i-insert lang po ako ng medyo magsa-sideway lang ako ng konti in related dito sa pinag-uusapan natin. May pakikita po akong larawan po sa inyo. No? Sinasabi po na maraming mga prophetic preacher po ngayon, and even the Bible, alam po natin, nasa end times na tayo. And I really believe, nag-aral po ako sa Bible School, pinag-aralan po natin ang dispensation of time na tinatawag. You know, from the very beginning, from the book of Genesis to Revelation, pinag-aralan po natin yan. Ano yung mga panahon na sinasabi natin kailan dadating ang Panginoong Jesucristo? Nasusulat po yun sa Old Testament. At na-determine po ng Bible, pagkatapos po ng Old Testament, yung tinatawag pong Dark Ages, dumating po ang Panginoong Jesucristo. No? Somehow, ay makikita mo yung mga panahon na kailan dadating because of the prophecy. So dito po sa larawan, sinasabi po natin, ito na yung mga panahon ng katapusan. Amen? Mga kapatid, titigan po maigi. Ang napakahalaga dito ha. Hindi ko pa una ituro ito. Pero alam niyo po, may mga teaching po tayo dyan. No? Ito po larawan na ito, panahon po yan. No? Yung pong guhit sa baba. So, nasa ang panahon po tayo ngayon. Nasa present church age po tayo ngayon. Okay, naandyan po tayo sa unang-una. Kasi tapos na po yung mga iba't ibang kaharian. According to Daniel Revelation, no, sa aklat ni Daniel. Sa kanya nagmula yung pangitahin na yan. No? So, ngayon po, ang present time po natin ngayon ay panahon ng iglesia. Eto tayo ngayon. Yan, yung unang part sa kaliwa. Okay, papunta po yan doon. So, present church age po tayo ngayon. Ibig sabihin, ito yung panahon na dapat maraming mga tao ang tumalima, kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, itong mga panahon na ito na malapit na, bigla pong magkakaroon ng tinatawag na rapture. Okay? Alam niyo yung rapture, according po sa 1 Thessalonians, bigla tayong mawawala. Napapanood nyo sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa mga movie. Totoo po yun. That is according to the Bible. That one day, ito tandaan, ito na yung panahon na yan. Minsan-isang araw. Minsan-isang araw, sa hindi natin inaasahan, bigla tayong mawawala dito. Pastor, sinong mawawala? Yung mga taong nagpasakop at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo na ginawa siyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Rapture means bigla tayong mawawala sa isang mata. Makinig po kayo maigi, mga kapatid ha. This is from the Bible. Hindi po ako nanguhula ha. Alam na po yan, panahon pa ho ng 80s, 70s, usapan na po yan. Ngayon po, ito po, year 2025 na. Sa Bible pa lang, pinag-uusapan na po yan. Present age po tayo ngayon. Itong panahon natin ito, hindi natin alam ha. Isang araw, mawawala po tayo bigla dito. Ang daigdig magkakagulo. Amen. Ang tanong ito, sino makakasama sa rapture? Yung mga kumilala sa ating Panginoon Jesucristo. Yung mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung iyon ang mapapasama sa rapture, yung biglang mawawala, tanungin mo nga katabi mo, makakasama ka ba doon? Yun ang tanong. Diba? Yun ang tanong sa buhay natin. At alam ko, ikaw lang makakasagot doon. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, 100% mararapture ka ng Panginoon. Ito malungkot. Totoo ba na merong hindi mapapasama sa rapture? Gusto ko sabihin, madami. Nalulungkot ko sabihin, pero
Kahit ang Bible nagsasabi, may mga sinasabing Christian, pero hindi mapapasama sa rapture. Yung sinabi ng verse kanina, no? Sinasabing sinasabing Kristiyano, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay. Ibig sabihin, may mga Christian na tinatawag, hindi naman talaga totoong Kristiyano. Namumuhay sa kasalanan, malayo sa Panginoon, no, hindi ginagawa ang utos ng Panginoon, hindi niya ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Galit pa nga sa Diyos, for sure yun, di mapapasama. Pero, at sino man nakipag-isa kay Kristo, for sure, no, mapupunta po yun, mapapasama sa rapture. Balikan natin yung picture. Ayan. Halimbawa, bigla na rapture, pastor, ano mangyayari? Naulas na ba? Mahabang usapan kasi ito. Okay. Pag nag-rapture, huwag nyo na muna itanong sa tayo mapupunta. For sure, sa piling ng Panginoon pag nag-rapture. Okay? Huwag na, mahabang usapan pa yun. No? Ngayon, tignan natin ang larawan. Sa kabilang bahagi, sa kaliwa. Pag nag-rapture na ang church tayo no? Ang mga mananampalataya. Pag nawala na tayo dito, mga kapatid, doon nalilitaw ang tinatawag na Antikristo. Yan lalabas na ang Antichrist. Pastor, totoo bang sabi ng ibang preacher, ngayon ay buhay na ang Antichrist? Yes, possible. Maaaring naandito na siya, lumitaw na siya, ipinanganak na siya. Maaaring isa siyang leader, makapangyarihan leader. No? Pero sabi ng Bible, according sa 1 Peter, hindi pa niya mailantad ang sarili niya na siya yung Antichrist. Alam niyo kung bakit? May pumipigil. May pumipigil. Alam niyo sino pumipigil? Ikaw at ako. Naandito pa kasi tayo. Amen. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, ito ay panahon na dapat talaga maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Tayo pala yung pumipigil, kaya hindi siya makalantad eh. Amen. Kung ito na yung panahon na talagang magkakaroon na ng paglitaw na Antichrist, hindi niya makalitaw. Kasi alam niya na dito pa ang church. Ang church na nanalangin pa, nag-i-intercede pa, masunurin pa sa Panginoon. No, hindi pa siya makalitaw, may pipigil eh. Pero pag nag-rapture, wala na. Lilitaw na ang Antichrist. Ano mangyayari? Magkakaroon po ng 7 years of tribulation. Maniwala kayo. Kakila-kilabot ang magaganap sa panahon ng tribulation. Yung mga napapanood natin sa movie, babagsak ang mga bituin, doon magaganap po yun. Yung kinakatakutan natin, David po ang pinakamalakas na dito, doon din po magaganap yun. Sa unang entrada, 3.5 years, yung Antichrist magpapakita mabait na leader. Kaya kikilalanin siya ng buong bansa. Magpapakita siya ng mga tanda, ng mga himala, na parang Diyos, kaya mga tao titingalayin siya. Pero after 3.5 years, doon nalalabas yung Great Tribulation. Doon na niya ilalantad yung totoong suway niya. Ang problema ito, sa panahon ng kanyang paghahari ng Antichrist, magtatatakan. Mga mahilig magpatako dito O dapat, pagdating ng dapat huwag magpapatatak. Alam niyo yung tatak na yun, yung 666. Totoo sabi ng Revelation pag may tatak na ng 666, wala ka ng pag-asa pupunta sa langit. Entitled ka na sa dagat-dagatang hapon. Kahit anong awa mo sa Diyos, wala na, may tatak ka eh. Kinilala mo na yung peace, yung Antichrist. So dahil po doon, ayan na, lalabas na Great Tribulation, 1/3 ng tao mamamatay, 1/3 ng dagat, magiging kulay-pula, lalabas yung 7 trumpets ng Panginoon. Naku, disaster! Damanasin ang mga maiiwan sa rapture. Pero by the grace of God, ako naniniwala, maliligtas pa rin, mahabagin ng Diyos. Ibang usapan na yun. Mahaba na po yun. Ngayon, after po ng tribulation, doon naman babalik ang ating Panginoon. Literal. Doon siya bababa sa lupa. Diligmain natin ang lahat ng kasamaan sa daigdig. Tatalunin natin. Ang tawag po doon ay Battle of Armageddon. Isipin mo yung katabi mo, one day, pag dumating na yung time na bumalik si Jesus Christ, kasama ka ni Lord,
makikipaglaban. Amen? At walang mananalo sa atin. Ay, sige mo, kanya niya na itsura yan. Kaya dito pala, warrior ka talaga eh. Sa panahon na yan, makikipagtigma ka at magwawagi tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos nun, millennial reign of Christ. Si Jesus Christ na wala na anti-Christ, no? Ikukulong po yan for 1,000 years. At in 1,000 years, literal, si Jesus ang magiging Panginoon natin dito sa daigdig. For 1,000 years. Isipin niyo po yung ganda na mangyayari yan. Si Jesus mismo presidente natin. Siya mismo ang Panginoon natin, kasama natin. At sabi po ng Book of Revelation, may mga hayop dito, yung mga kinakatakutan mo, mga leon, magiging parang aso mo, no, makakasama mo na mababait, yung mga salbahing mga hayop. Yan po mangyayari. Pagkatapos po nun, magkakaroon na po after 1,000 years, final judgment. Hindi ka nakasama nun. Kasi born again ka. Kasama ka lamang doon sa ibang judgment seat of Christ. Yung reward naman ay ibigay sa atin. Pero yung final judgment, alam niyo kung sino ang pupunta yan? Yung mga unbeliever. Hahatulan sila ng Panginoon. Para pupunta, kasama ni Satanas, sa dagat-dagatang apoy. And after final judgment, magkakaroon na tayo ng eternal state. Babaguhin ng Diyos ang lahat at daigdig wawasakin sa pamamagitan ng apoy. Yan yung katapusan. At bababa ang bagong langit at bagong lupa na binigay ng Diyos. At doon tayo mananahan magpakailanman. Kasama. Amen. Kaya makikita natin mga kapatid, kung ito yung mga destination, final destination natin, kapatid, isipin mo, rapture din tayo. Kaya pag pinasama mo ang buhay dito sa daigdig, delikado. Amen. Kasi nakadesign ka na for eternal state eh. Nakadesign ka na para sa buhay ng walang hanggan. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo, ang spiritual mo, ang relasyon mo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ito ang kinakatakot ng iba. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. May isang pastor, ang sabi nga, ngayong September 23, 24, pag-rapture na. Tatakot ka. Dapat nga magalaki eh. Kung totoo man yan. Pero ako naniniwala, hindi talaga totoo yan. Alam niyo kung bakit? Baliktad kasi sa sinasabi ng Bible ng Panginoon Jesucristo. Darating siya, no, sa isang kisap mata, mag-rapture, no? Ibig sabihin, ang pagbabalik niya parang isang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan talaga tayo mawawala. Yun dapat natin paniwala. Kasi si Jesus ang nagsabi nun eh. Parang isang babaeng manganganak, hindi mo alam kung anong araw ilalabas yung kanyang dinadala na bata. That's biblical. Pero ito, I don't think na babalik ang Panginoon sa September 23, 24. Pero ito, pag-isipan mo, somehow, paano kung totoo yan? Paano kung sa 23 mag-rapture na? Tingnan mo nga yung katabi mo. Takot ka, no? Diba? Ready ka na ba? Kung sakali September 22. Amen? Tinanong eh. Sabi, kung meron ka na lang 30 seconds para mabuhay. Sabi nung nag-interview kay Charlie Kirk, sabi niya, I will still proclaim the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ito, mga kapatid, hindi possible na hindi mangyayari. Pero alam natin, malapit na according to the dispensation of time. Kaya kung po binanggit yan, ito yung paghuling bagay na dapat mong magawa para talunin ang kasamaan. Alam niyo kung ano yun? Ito muna yung verse natin. Ito po biblikal na si Jesus mismo nagsabi, ang ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito ay makilala ng lahat ng bansa. Saka darating
ang wakas. Kailan ang katapusan ng lahat ng bagay? Kailangan may isang bagay na dakilang gawain na dapat magawa. Alam niyo kung sino gagawa niyan? Ang mga born again Christian. Amen. Tayo. Kailangan daw ang lahat ng bansa makarinig ng salita ng Diyos. Naborn again po ako 1992. Wala pong internet nung araw. Pag may Bible study po kami, pinag-uusapan po namin yan. Nagtatanungan kami, kailan nga talaga ang katapusan ng daigdig? Yung iba natatakot. Wala makasagot sa amin. Kasi nung pinag-usapan namin itong verse 8, sabi, parang napakahirap naman ata na maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Kasi iisipin mo, Muslim country, bawal yan ang Bible. How can you preach to Muslim country kung bawal sa kanila? Nakita nyo? Na paano ka makakapangaral sa mga bansang ipinagbabawal ang Kristyanismo? Hindi ka pwedeng pumasok, papatayin ka. Sa Somalia, bawal. Yari ka. Pinapatay nga mga born again dun eh. How come na makakarinig sila ng salita ng Diyos kung walang pupunta sa kanila? Eto po ang katotohanan. Dahil sa internet, ang dami nang naaabot ng salita ng Diyos. I think parang kukunti na lang ang mga bansa na hindi na naaabot ng mabuting balita. Yun ang isipin nyo. Kung lahat ng bansa daw makarinig na ng salita ng Diyos, tsaka siya dadating. Do you think marami ng bansa naaabot ng Word of God ngayon? Ay, hindi. Baka nga 95% na eh. Ibig sabihin, malapit na talaga doon bumalik ang Panginoon. Amen? Ano po, ibig namin sabihin sa pang-apat, makibahagi ka dito. Para matalo natin ang kasamaan, you need to share the gospel to other people. Kapatid, kawawa naman, mapupunta sila sa dagat-dagatang apoy. Can you imagine, mahal mo sa buhay, hindi mapo-born again, hindi makakakilala kay Lord? Kasi hindi mo na-share ng gospel. Classmate mo, grabe, sa lahat ng kalokohan, kasama ka, pero may minsan, hindi mo nabanggit si Kristo para sa kanila. Paano yun? Alam mo, may langit, merong impyerno. How come na hindi mo pwedeng maibahagi ang Panginoong Jesucristo para sa kanila? Kung gusto mong magwagi ang kabutihan sa kasamaan, magbahagi ka ng salita ng Diyos. Sapagkat ang totoong pagbabago nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Share something. Yung goodness sa'yo ng Panginoon, ikuwento mo naman sa kababaho mo. Ako'y nakikiusap, magbahagi ka. Kaya ka na andito ngayon, yan ang papel natin in this last generation, kapatid, to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Ako po, na-challenge talaga sa pagka-assassinate kay Charlie eh. Kasi inisip ko, mga kapatid, tingnan niyo po itong tao, kahit buhay niya, no, ibibigay niya for the sake of sharing the gospel. Kaya saludo talaga ako sa tao na napakatapang. Iyan ang kailangan ng Panginoon ngayon in this last day. Kailangan niya ng maraming mag-aani doon po sa anihan. He needs the leaders. He needs us. Hindi niya padadala ang anghel para mag-evangelize. Tayo mismo mag-evangelize para sa kanila. That one day, dadating ang rapture. Wawa naman. Kaya isipin mo, ikaw nasa langit. Asawa mo nasa impyerno. Ouch! Grabe! Sakit nun. No? Alam niyo po ba pag nasa langit tayo, marirecognize pa din natin ang isa't isa. Makikilala mo pa rin. No? Pero in relationship na lang ng isang kapatid sa Panginoon. Halimbawa, nag-rapture, no? Si Pastor, makikilala ko siya na na naging asawa ko, pero yung damdamin ko bilang isang kapatid niya lang sa Panginoon. Amen? Ito isipin mo, mga anak mo, dahil hindi mo nabahaginan ng salita ng Diyos, pag nag-rapture, ito isipin mo, may anak at 3 taon, 4 na taon, 5 taon, may teenager kang anak, nag-rapture, kayo lang mag-asawa na kasama, naiwan yung maliliit mong anak na mga teenager. Mangyayari sa kanila.
Bibilinan mo na lang. Kung kayo maiwan sa rapture, huwag ka magpapatatak ng 666. Kapalit ng kamatayan. Babalik sa panahon ng tribulation, yung pugot ulo. Oo, yun ang mararanasan ng maiiwan. Kasi ayaw mo magpatatak, so papatayin ka. Pupugutan ka ng ulo, gamit ay blade. O, blade ang gamit. Ano yung blade? O, hindi bibiglayin gano'n, dahan-dahan. Blade, para maramdaman, ayaw mo ng 666, ha? O, pero kapalit po nun, pag tinanggi mo yun, mapupunta ka sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ano ang goal natin ngayon? First, mga kapatid, you need to pray. This is the last day. Kailangan makipaglamang ka. Labanan mo ang kaaway. Huwag ka patay sa kanya. No, kaya mong siya ang umiwas sa'yo, hindi ikaw ang iiwas sa kanya. Pangatlo, magpakabuti ka. Maging Kristiyano ka talaga sa daigdig na ito. Ipakita mo that really I am the child of God. I am a born again Christian. Buhayin mo muli ang patutuo mo bilang anak ng Diyos. Yes, marami tayong mga pagkakamali, pero nananaig lagi kung anong buhay meron ka sa Panginoon. At pinakahuli, mga kapatid, ako makikisuyo, makikiusap for God's glory. Manghikaya tayo ng mga tao. Amen? Sipin mo yung picture, no? Eternal state. Lahat ng makakasama mo na nashare mo ng gospel, makakasama mo doon. Wow, saya nun. Eh sa langit, grabe, napakaligaya. At nga, full of adventure sa langit. Nakalagi lang, nakaganon lang tayo. Diba? Sino hanggang ngayon, gano'n na iniisip. Sa langit, naupo tayo sa cloud, no? May halo dito, nag-worship tayo kay God. Hindi po. Napakasaya ng langit. Yung enjoyment na hinahanap po dito sa dating, hindi doon makikita mo sa buhay na walang hanggan. Amen? Sino po excited na pupunta sa heaven ngayon? Amen? Sabihin sa katabi mo, mauna ka na. Marami pa tayong trabaho. Operation 2016 muna. Amen? Amen? Yan ang ibig natin sabihin. Hanggang hindi pa nagra-rapture, mga kapatid. Let us share the gospel. Magbahagi ka, mahal mo sa buhay, hikayatin mo sa Panginoon. Alam natin, may panahon na darating, matatapos lahat ng ito. Amen? Pag nag-rapture, wala na kwenta simbahan. Wala na tutugtog dito, wala na mangangaral. Bagamat may sinabi ang Revelation sa panahon ng tribulation, may ipapadala pa si Lord ng 2 saksi. Kaya magbabahagi pa sila ng salita ng Diyos doon sa mga naiwan ng mga mananampalataya. Pero ako, ang prayer ko talaga, pinagsisikapan ko na magpasakop sa Panginoon according to His love and mercy. No? Naniwala po tayo. Huwag ka doon sa pangalawang biyahe. Doon tayo sa unang biyahe. Sa rapture tayo. Amen? May pangalawang biyahe pero masalimuot po yon. Amen? So sa isang mata, pag nawala na tayo, that's it. Tapos na, sakripisyo mo sa buhay. Lahat ng mga pag-iirap, lahat ng sakit mo dito, mawawala na doon sa panahon na makakasama mo na ang Panginoon. Papahirin niya ang iyong mga luha. Wala na mga sakit, wala nang karamdaman, wala na rin utang. Dahil hindi ka na mga kailangan. Dahil ang eternal God natin na ating Panginoon, siya na ang magiging kasapatan mo, magpakilanman. Amen? Kaya tayo po lahat ngayong mananalangin. Gusto ko pong maintindihan natin, ang kasamaan hindi dapat maghali sa ating mga buhay. Ang gawain ng Panginoon mananatili hanggang nandito ang church. Kailangan magpagamit ka lang. Kailangan makibahagi ka sa misyon ng Panginoon. Mga kapatid, sana habang tumatagal tayo sa pananampalataya, natututunan din natin na ibahagi si Kristo para sa ibang mga tao. Pwede ba tayo natin tumayo po? Sabi po ng census sa buong mundo, sa bawat minuto, 150,000 na namamatay. Sa bawat minuto, sa buong mundo. Isipin mo po yun. Mas marami ang namamatay sa pinanganganak. Kung yun, imagine po ka 150,000 na katao ay hindi makakakilala sa Panginoon.
Grabe. Yung naranasin nilang paghihirap na walang pananampalataya sa Panginoon. Kahirapan na walang hanggan. Pag ikaw napunta sa impyerno, wala nang mananalangin sa'yo na hanguin ka doon. Katulad na nakagising natin. Wala na. This is your last chance. Hanggang buhay ka dito sa dating, ito yung huling pagkakataon mo. Amen? Pag nasa impyerno ang isang tao, sa kaluluwa, wala na po. Hindi na siya pwedeng tulungan ng Diyos. Kahit anong iyak mo, kahit anong hirap mo, kahit gusto mo nang mamatay, sabi ng Bible, hindi ka pwedeng mamatay. Parurusahan ka talaga doon, maghihirap ka ng walang hanggan. Pero yung picture ng buhay na walang hanggan, wala nang hirap. Wala nang sakit. There's a river of life. Kasama mo ang Panginoon. Maging mabuti kang Kristiyano sa panahon na ito. This is our last day. Our last chance. Para bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Gamitin ka ng Panginoon sa maraming kaparaanan para tulungan ang ibang mga tao na makakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag kang manihimik, kapatid. Meron kang kapangyarihan na binigay sa iyo ng Diyos. Meron kang authority na ibahagi ang mabuting balita para sa mga mahal mo sa buhay. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sama-sama po tayo bumalik ngayon sa mga bagay na ginawa ng Diyos kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa natatanging dahilan para sa ating lahat upang tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan at upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung nararamdaman mo ngayon, kapatid, na hinihingi ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, gumawa ka ng isang hakbang para maging bahagi ka ng mabuting balita upang ito'y mapakinggan ng ibang mga tao. Inanalain ko ngayon sa Panginoon na bigyan ka ng tapang, ng lakas na loob, ng Espiritu niya imapa sa iyo upang maibahagi mo na buong tapang ang kanyang mga salita. You need to pray, kapatid. Huwag kang lalayo sa pananalangin. Lumabad ka sa panahon nito. Huwag kang maluwag. You are more than a conqueror, kapatid. Yes, marami ka mga pinagdadaanan, but don't forget, you are the child of God. You are more than a conqueror. You are a warrior, kapatid. Tinalaga ka para managumpay sa wagat si Jesus ay nanagumpay sa krus ng Kalbaryo. Be a faithful servant. Maging mabuti ang Kristiyano, maging buhay na matotoo ka. You are the soul and the life of His Word. We invite your goodness, Lord, sa ating mga buhay. Bawat isa po sa atin na narito ngayon, maintindihan po natin na meron po kami dapat gawin para po sa iyo. Yes, Jesus. Naliwaitas natin ating mga kamay, mga kapatid. Sa pagtaas ng luka ng kamay, sinasabi mo sa Panginoon, yes, Lord, magpapasama pa ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Mananalangin ako sa iyo. Makikipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban sa buhay. I will be good and faithful servant to your kingdom. I will share the gospel. I will impart my life to God's kingdom. Ito ang aming mga prayer ngayon sa mga kapatid po natin. Maghahanap ang Diyos na mas maraming mga leaders para sa kanyang kaharian. Marami ang aanihin, pero kung konti ang mag-aani. Manalangin tayo na mag-aani
na tayo po ay pagbahagi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ngayon po umaga po, na maintindihan po namin ang pagkamuling panahon na ito ay panahon to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Bigyan maging ng tapat, ng lakas, ng karunungan, Panginoon, para magawa po namin ito. Pray for your Father, Holy Spirit, share the gospel of our Lord Jesus Christ. Pray, we will never be silent. We will never be silent. We will spread, we will speak your name in the mighty name of Jesus. Hanggang makita namin ang bawat bibig na nagsasabi, ikaw ang Panginoon. Ang bawat tuhod ay tuhod at itinalangin ka. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang aming hari. Siya ang dapat natin paglingkuran. Salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Yes. Jesus, love you. Love you, present. Ngayon makawakan natin ang ating katabi at tayo ay magpapanalangin sa isa't isa. Hallelujah. Mag-pray. Sige po. Tayo po ay mananalangin. At hindi po tayo papayag na ang ating pong buhay, ang ating pamilya ay hindi po kumilalan sa ating Panginoon. Let us pray personal po para sa ating pamilya. Ipaglaban natin ang ating pamilya. Ipaglaban natin sa masama ang ating mga anak. Yes. Ipaglaban natin ang masama ng ating asawa. Ipaglaban natin ang buhay natin. Yes. Nayuhan tayo ng kaaway. Yes, Jesus' name. Yes. Nayuhan tayo ng mayroong Panginoon. Yes. Ipaglaban natin sa buhay natin. Yes, Jesus Kaya Christ. let us pray para sa ating mga pananampalataya na matanagin para sa Oh, Jesus Christ. at iwagsin natin ako Yes. sa ating Hindi buhay. kami nagtawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hindi kami ng forgiveness sa iyo, Panginoon. Paniwalaan natin i-cover at dalitan ang buhay ng ating buong pamilya para po sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let us pray for our family, O God, Panginoon. Yes. Naniniwala po kami. Ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Bibili, Panginoon, sa pamagitan ng aming pananampalataya. Hallelujah. Lord, magkakaroon ng kaligtasan ng aming buong sambahay. Yes. Lord, we pray para sa aming mga anak. Lord, tutupan mo po, iwanan mo ang aming pamilya na hindi mawasak ang buhay ng bawat pamilya na naating Lord. Yes. Sa bawat member po ng aming church na ito, tumutunan po kami, Panginoon. Ingatan mo ang puso, ingatan mo ang isip, ingatan mo ang emosyon, ingatan mo ang aming buhay. Yes, Jesus' name. Yes, Lord. Yes. Woo. Jesus' name. Oh,
Praise God. Jesus, Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Kapatid mo. Amen. Kawain ko po si Paliatan, mga leaders, mga sa iglesia. Ikaw panalangin. Ano pa hindi po kami, pag-tuloy ko po. Lahat ng leaders. At Emmy, lahat ng leaders po. Labi po kayo dito sa mga. Pag-iputan niyo po kami. Kailangan po na kami ng panalangin. Jesus Christ. Tuloy po sa iyo tayo unang-una special ako na po sa Panginoon Lord, at sa iyo Lord, kayo po sa ng bahala Lord, dapat ang ating Hallelujah, Jesus. Thank you, Father, thank you, Lord, for this prayer. Maraming po salamat sa inyong mga panalangin. At ang Panginoon po siyang magpala po sa ating po lahat. Tandaan po, ang isa pong anak ng Diyos ay nakatalago po yan para makatupay sa buhay. Kaya po lalo po tayong magtiwala sa Panginoon, lalo po tayong maglingkod sa Kanya. Maglikha tayo ng mga panahon na tayo ay makapanalangin sa Panginoon. Always remember, ikaw ay mananagumpay
Kaya kung dati ikaw ang niyuyurakan ng kaaway, wala ngayon siya ang niyuyurakan mo. Amen? Siya ay mas nakila na nasa sa atin kaysa siya na nasa sa libutan. Amen? Taas po natin ating mga kamay. Panginoon, maraming po salamat sa pagmamahal ng mga kapatiran. Una sa iyo, nag-uumapaw ang kanilang pagmamahal para po sa iyo. Salamat sa pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon. Salamat din po sa pagmamahal nila sa mga leaders, pagmamahal na binibigay po nila para po sa amin. Salamat po, we pray for our church. Ito pong simbahan na ito ay magiging simbahan na maghihikayat, mag-aakay ng mga tao, mapunta po sa impulse. Salamat po, Panginoon, binigyan nyo ng tagumpay ang bawat buhay po natin sa umaga po ito. Ang lahat ng bagay binabalik po natin sa iyo na mayroong papuri, pagdakila sa ating pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Salamat po. Okay. Tayo po ay makakaupo po sandali. Mamaya po.